Okay, good morning po. Magandang umaga po sa inyong lahat. So sa ating pagpapatuloy ng pakikinig ng salita ng Diyos, nandito po tayo ngayon sa aklat ng Efeso. So pasimula tayo sa chapter 1. At bago po ang lahat, una, nagpapasalamat po ako sa Diyos sa inyong patuloy na pagdalo sa gawain at pakikinig ng kanyang mga salita. At alam po natin na lalo tayong pinagpapala ng Diyos sa patuloy nating pagsunod sa kanyang mga utos. So anyway, so chapter 1 ng Efeso. Okay po? So bago tayo magpanimula, tayo muna ay maghingi ng guidance. Hallelujah. Dakilang aming Diyos sa langit, maraming salamat po Ama sa yung mga unang pauna sa amin sa aklat ng Efeso 1. Tulungan niyo po kaming muli ng iyong banal na Espiritu Santo na maunawaan namin ito, Ama. Pinagkakatiwala ko po sa iyo ang aming buhay, O God. Ang aming kaunawaan ay nakadepende po sa pagtuturo mo. Kaya kahabagan niyo po kami maging ang aking isipan, O God. Balutin niyo po ng kapangyarihan na ang bawat maipaliwanag ko dito ay nagmumula lamang sa iyong salita at sa iyong pagtuturo. Salamat po, Ama. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan sa ngalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. So, Efeso 1, at kung mapapansin nyo po dito, nandito ako ngayon sa bahay, and I hope na ang aking alaga ay hindi kumuhol ang aking aso po. Anyway, so, Efeso chapter 1, unang Efeso, basahin ko po muna dito ang patungkol sa taga-Efeso para lubos nating maintindihan ano nga ba ang patungkol dito. So ang sabi po dito sa panimula, ang pangunahing bagay na tinatalakay sa sulat ni Pablo sa mga taga-Efeso ay ang layunin ng Diyos na tipunin ang lahat ng nilikha sa langit at sa lupa at ipasailalim ang mga ito kay Kristo. Isa rin itong panawagan sa mga anak ng Diyos na isabuhay nila ang kahulugan ng dakilang panukalang ito sa pamamagitan ng pakikipag-isa kay Kristo. So isabuhay. Ang lahat ng natututunan natin dito isabuhay sa pamamagitan ng pakikipag-isa natin sa Panginoong Hesus. Sa unang bahagi ng sulat na ito, tinatalakay ng sulat ang pagkakaisa. Tinatalakay niya rito ang paraan ng pagpili ng Diyos Ama sa kanyang bayan, ang kanyang pagpapatawad at pagpapalaya sa kanila mula sa kanilang kasalanan sa pamamagitan ng kanyang anak na si Hesukristo, at kung paanong pinatnubayan ng Espiritu Santo na matupad ang dakilang pangako ng Diyos. Sa ikalawang bahagi naman, nananawagan siya na gawin nilang makatotohanan sa kanilang buhay bilang isang lupon ng mga mananampalataya ang kanilang pakikipag-isa kay Kristo. Upang ipakita ang pagkakaisa ng mga anak ng Diyos kay Kristo, gumamit siya ng ilang paglalarawan. Sinabi niya na ang iglesia ay katulad ng isang katawan na ang ulo ay si Kristo. Isang gusali na ang batong panukala ay si Kristo. Ang isang babae na ang asawa ay si Kristo. Naging makulay ang mga pangungusap ng apostol sa aklat na ito dahil nakita niya ang kagandahang loob ng Diyos sa sangkatauhan sa pamamagitan ni Hesukristo. Ang kagandahang loob na ito ay ipinakita sa aklat na ito ayon sa pag-ibig, pagpapakasakit, pagpapatawad, kagandahang loob at kalinisan ni Kristo. So ito po ang nilalaman ng ng aklat na ito sa kabuuhan ng Efeso 1. So, simulan po natin verse 1 ng chapter 1. Mula kay Pablo na apostol ni Kristo Jesus ayon sa kalooban ng Diyos para sa mga hinirang ng Diyos na nasa Efeso at tapat na sumasampalataya kay Kristo. Sumainyo nawa ang kagandahang loob at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at sa ating Panginoong Hesukristo. So, iyan po ang unang continuous po tayo. So, I think yung sa inyo po na may mga Biblia dyan, pakitingnan nyo po ang inyong mga Bible para nagsasabayan nyo po ako sa pagbabasa at nakikita ninyo rin kung nasaan tayo anong binabasa. So, dito po tayo sa verse 3. Excuse me. Mga pagpapalang espiritual sa pamamagitan ni Kristo. So, pagpapalang spiritual po. Tinutukoy dito. Sabi sa verse 3, purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo.
Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual na nagmumula sa langit dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. So napakalinaw po dito, lahat ng mga pagpapala na pinagkakaloob sa ating espiritual na nagmumula sa langit dahil ito sa pakikipag-isa natin sa Panginoong Hesus. Bago palikhain ang sanlibutan, ay pinili na niya tayo upang maging Kanya sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo at upang tayo'y maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. So napakalinaw po dito na talagang katulad ng pinaunawa sa atin sa Galatians 5, na pinaunawa doon ni Pablo na ang sino mang nakikipag-isa na kay Kristo ay dapat na hindi nagpapatuloy sa pagkakasala kasi ang nagiging righteousness po natin ay ang Panginoong Hesus. Kung naiintindihan po natin ito, nakipag-isa tayo sa banal at magagawa natin ang lahat ng pagtagumpayan. Hindi na ito sa ating lakas kundi by faith sa pamamagitan ng kabanalan ni Kristo na pagsunod sa kanyang mga utos, doon tayo po napapabanal. Kaya napakalinaw dito. Tinawag tayo bago pa imanak sa pamamagitan ng pakikipag-isa natin kay Kristo upang tayo'y maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Ito po dito natin naunawaan na habang iniintindi natin o inuunawa natin na ang nakipag-isa kay Kristo ay isang bagong nilalang, wala nang dating pagkatao, siya ay bago na, matuturuan nating madisiplina ang ating mga sarili, lalayuan ang mga dapat layuan na nagkukos ng pagkakasala. Kasi katulad ng pinaunawa po ni Pablo doon sa chapter 5 or chapter 4. Yeah, chapter 4. Hindi pwede na si Kristo ay tagapagtaguyod ng ating kasalanan. Ibig sabihin, nakipag-isa ka kay Christ and yet continuous ka nagkakasala, ay hindi ibig sabihin na si Kristo ay tagapagtaguyod ng kasalanan. Kaya pinaunawa sa atin dito sa pamamagitan ng pananampalataya, nakipag-isa tayo sa banal, dapat tayong magpakabanal at magagawa natin hindi sa ating lakas kundi by faith. Ang pagsunod natin sa kanyang banal na salita na inuutos sa atin, layuan nyo ito, supilin nyo ang inyong mga sarili. At habang ginagawa natin yun, binibigyan tayo ng kapangyarihan ng Diyos na ma-overcome nga ang mga bagay na nagkukos sa atin ng pagkakasala. So napakalinaw po dito, ano? Dahil sa pag-ibig ng Diyos, yun ang dahilan na tayo ay pinabanal sa pamamagitan ni Kristo upang maiharap tayong walang kapintasan sa harapan ng Diyos. Dahil yun ay sa pag-ibig ng Diyos. Pinili niya tayo upang maging anak niya sa pamamagitan ni Kristo ayon sa kanyang layunin at kalooban. Yan, ito yon. Pinili niya tayo na maging anak ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo ayon sa kanyang layunin at kalooban. Sa gayon ay purihin ang kaluwalhatian ng kanyang kagandahang loob na sagana niyang ibinigay sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo at pinatawad ang ating mga kasalanan. Ganoon kasagana ang kanyang kagandahang loob na ibinuhos sa atin ayon sa kanyang karunungan at kaalaman. Ipinaunawa sa atin ng Diyos ang hiwaga ng kanyang kalooban ayon sa kanyang layunin na isakatuparan sa pamamagitan ni Kristo. So lahat ng mga plano ng Diyos, yun ay sa pamamagitan po ng Panginoong Hesus, isinakatuparan niya ito. At sabi dito, pagdating ng takdang panahon, layunin niyang tipunin ang lahat ng nilikha sa langit at sa lupa at ipasailalim ito, ang mga ito, kay Kristo. Amen. So yan po ang nakita natin doon, ano, maging pagdating sa pahayag, talagang lahat ng tao'y luluhod. Yun, malinaw po dito at dito sinabi dito talagang ipasa sa ilalim ang mga ito kay Kristo. Kami ay pinili ng Diyos mula sa pasimula na maging Kanya sa pamamagitan ni Kristo ayon sa Kanyang plano. So, plano po ng Diyos ang lahat sa ating buhay. It's a plan. Salamat sa Diyos na kinahabagan tayo at isinama tayo sa mga itinuring na anak ng Diyos. Ang Diyos ang gumawa sa lahat ng bagay ayon sa layunin ng Kanyang kalooban. Verse 12, kaming mga unang umasa sa Kanya ay pinili niya at hinirang upang parangalan ang Kanyang kaluwalhatian.
Sa pamamagitan ni Kristo, kayo rin na nakarinig ng salita ng katotohanan ng magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan at sumasampalataya sa Kanya ay pinagkalooban ng ipinangakong Espiritu bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. So malinaw po ito, kaya nga pinaunawa dito sa chapter 5, tayong mga tumanggap ng Espiritu ng Diyos talagang hindi pa magpapatuloy sa pagkakasala dahil mayroong nag-uudyok sa ating Espiritu ng Diyos na nagsasabing huwag mong gawin. Naalala po natin, nagkakasala tayo kapag malakas ang Espiritu ng sanlibutan. Pero habang ang Espiritu ng Diyos malakas po sa ating puso at isipan, hindi nakakapasok ang mga gawa ng laman o anumang mga gawa ng gawain makasanlibutan dahil sa kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos na sumasa atin. Kaya malinaw po dito, napakalinaw na sinabi dito na tayong mga sumasampalataya ay ipinagkalooban ng pangakong Espiritu Santo bilang tatak. Sabi dito, Espiritu Santo, ayan, at sumasampalataya sa Kanya, ipinagkaloob na Espiritu Santo bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Ang Espiritu ang katibayan na makakamit natin ang lubos ang lahat ng pangako ng Diyos sa atin at sa gayon papupurihan ang Kanyang kaluwalhatian. Kasi ang Holy Spirit po, habang nasa atin ang fruits of the Holy Spirit, na which is pinaunawa po sa Galatians 6 o sa Galatians 5, diyan makikita natin ano ang mga bunga ng Espiritu ng Diyos. So habang kinakalaban nito ang mga Espiritu ng laman, ito ang sinasabi dito, sinasabi dito, ang Espiritu ang katibayan na makakamit natin ng lubos ang lahat ng pangako ng Diyos sa atin at sa gayon pupurihin ang Kanyang kaluwalhatian. Verse 15, ang panalangin ni Pablo. Kaya nga mula nang mabalitaan ko ang tungkol sa inyong pananalig sa Panginoong Hesus at sa inyong pag-ibig sa lahat ng Kanyang mga banal, walang tigil ang pagpapasalamat ko sa Diyos para sa inyo. Hindi ko nakalimutang ipanalangin kayo, idinadalangin ko sa Diyos ng ating Panginoong Hesukristo ang maluwalhating Ama na pagkalooban niya kayo ng Espiritu ng karunungan at pagpapahayag tungkol sa Diyos upang lubos ninyo siyang makilala. So ang atin pong kaunawaan ay nagmumula sa habag ng Diyos. Pinauna din po yan sa atin doon. I think sa gawa na kung tayo nakakaunawa ng salita ng Diyos, ito ay habag ng Diyos na binigyan tayo ng Espiritu ng Diyos na nagtuturo sa atin para maintindihan ang salitang ito po. Napakalinaw ang salita ng Diyos. Mauunawaan lamang ito sa ilalim ng Espiritu ng Diyos na nagtuturo sa atin. Kaya ito ang sabi dito ni Pablo, idinadalangin ko sa Diyos na ating Panginoong Hesus, ang maluwalhating Ama na pagkalooban niya kayo ng Espiritu ng karunungan at pagpapahayag tungkol sa Diyos upang lubos ninyo siyang makilala. Naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga puso upang malaman ninyo ang pag-asa na para doon ay tinawag niya kayo, kung gaano kasagana ang pagpapalang inilaan niya para sa Kanyang mga banal. Ulitin ko, verse 18. Naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga puso upang malaman ninyo ang pag-asa na para doon ay tinawag niya kayo, kung gaano kasagana ang pagpapalang inilaan niya para sa Kanyang mga banal, at kung ano ang di masukat niyang kapangyarihan na kumikilos sa atin ng mga nananalig sa Kanya. Ang dakilang kapangyarihan ding iyon ang muling bumuhay kay Kristo at nag-upo sa Kanyang kanan ng Diyos sa kalangitan. So ito po pinaunawa sa atin, ang Espiritu ng Diyos na yun ang siyang bumuhay sa Panginoong Hesus. Ano po? At yun ang ating tinanggap. Yun ang pinapaunawa sa atin. That's why, ang sabi doon, na yun na nga, na we can do all things through Christ. At sabi pa ng Panginoon nun, magagawa nyo pa ang higit sa nagawa ko. Kasi yung tinanggap nating Espiritu ay siyang Espiritong bumuhay sa Kanya mula sa kamatayan. Amen? So, powerful. So, ayan. Ang sabi dito, at kung ano ang di masukat niyang kapangyarihan na kumikilos sa atin, na mga nananalig sa Kanya, ang dakilang kapangyarihan ding iyon
ang muling bumuhay kay Kristo at nag-upo sa Kanya sa kanan ng Diyos sa kalangitan. Mula roon ay namumuno si Kristo sa lahat ng paghahari, kapamahalaan, kapangyarihan at pamunuan na sa kalangitan. Higit na dakila ang Kanyang pangalan kaysa lahat. Hindi lamang sa panahong ito, kundi maging sa darating. Ipinailalim ng Diyos sa paa ni Kristo ang lahat ng bagay at ginawa niyang ulo ng lahat. Ginawa siyang ulo ng lahat ng bagay para sa iglesia na siyang katawan ni Kristo. Ang kapuspusan niya na pumupuno sa lahat ng bagay. Purihin po ang Diyos. So, napakalinaw na yung pinaunawa sa atin mula sa Galatia, lagi po nating tatandaan na dahil sa kapangyarihan ng Panginoong Hesukristo, tayo po ay napabanal dahil doon sa Espiritong tinanggap natin. Siya ang nagtuturo sa atin kung paano masunod ang kalooban ng Ama, at ang Espiritu ng Diyos na rin ito ang naglalayo sa atin sa pagkakasala. At salamat sa Panginoong Hesus na nakaabot sa atin ang kanyang banal na salita sa pamamagitan ng mga apostol na paunawa sa atin anong kapangyarihan ang tinanggap natin upang ma-overcome natin ang lahat ng gawain ng sanlibutan. So, salamat po sa Diyos. Diyan ako magtatapos. And again, salamat talaga po. Salamat sa Diyos. Ngayon, I think, medyo malinaw ang aking preaching kasi wala ako sa sasakyan. Kasi since na nag-quit po ako sa trabaho, nandito ako sa bahay, nandito ako sa opisina. So, ayan, maliban na lang nga kung tumahol ang aking aso. But natapos ang lahat, purihin po ang Diyos sa kanyang mga salita. Hanggang sa susunod na linggo pong muli, sisikapin ko po na makagawa ng preaching kasi sa Martes ay lilipad po ako papuntang Orlando, and then from Orlando lilipad ako papuntang Europe. So in between, nasa biyahe ako ng I hope na magawa ko, sisikapin ko pong magawa ang preaching sa next Sunday. But kung hindi man, nandyan po ang ating mga kapatid, nandyan si Sis Paz, Sis Banji, na pwedeng mag-take over sa next Sunday kung ako po ay nasa biyahe. But again, I will do my best na maituro ko din po. Makasama ninyo ako sa next Sunday sa chapter na susunod. Okay po? God bless everyone. So let's pray. Hallelujah. Lord, thank you so much, Ama, sa mga salita mong ito na pinasimulan mo sa amin sa aklat ng Efeso. Salamat po. Pinupuri ka namin, Ama. Pinasasalamatan ka sa kadakilaan mo sa aming buhay, sa pagpapaunawa mo sa amin ng mga salitang ito. Thank you, Holy Spirit. We thank you, Father. We praise you sa ngalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. So God bless everyone. Bye-bye.